Tinakdaan na si dating Congressman Zaldico ng petsa ng pagharap nito sa Independent Commission on Infrastructure. At nakatutok si Joseph Morong. Ipinapatawag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI si dating Ako Bicol Representative Zaldico sa November 11 at 12. Ito na ang ikalawang subpoena ng komisyon kay Ko na naging chairman ng House Committee on Appropriations mula taong 2022 hanggang 2025. Ilan sa mga ghost flood control projects ay pinondohan sa mga panahong yan. Ayon kay ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka, ipinadala na ang subpoena sa mga bahay ni Ko. Addressed to his Pasig residents and the one in Bicol. We're just awaiting the reports coming from the ones who would serve this. Pinaniniwala ang nasa labas ng bansa si Ko at kung hindi pa rin ito sisipot ay pag-aaralan na ng ICI ang susunod na aksyon kasama na ang pagpetisyon sa Regional Trial Court para i-cite in contempt si Ko. Sa November 12 din, ipinapatawag ng ICI si dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo. Si Bernardo nagsabi dati sa Senado na humingi sa kanya ng mga komisyon mula sa mga proyekto ang ilang mga politiko, kabilang sina Senador Chis Escudero, dating Senador Bong Revilla at dating Senador Nancy Binay. Dati na nilang itinanggi ang mga bintang na ito. 2 beses nang hindi nakasipot si Bernardo sa ICI dahil may sakit daw ito. Wala pa namang schedule ulit ang ICI para kay dating House Speaker Martin Romualdez matapos itong magpasabi na hindi siya makakapunta dahil sa medical procedure. Kung sakasakali sa mga panahon na yan, nakahanda na ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na i-livestream ang kanilang mga pagdinig sa mga bagong resource persons nila. And hopefully we'll be ready with our rules and procedures already by that time. Binabalanse talaga natin yung hinihingi ng publiko for more transparency as far as the ICI proceedings is concerned. At the same time, yung pagrespeto namin sa karapatan ng mga naiimbita namin dito as resource persons. At the same time, yung maaaring madawit ng mga resource persons. Habang tuloy ang investigasyon ng ICI, naghahanda na rin ang komisyon para sa ikalawa nitong referral sa Ombudsman ng mga taong inirerekomenda nilang kasuhan para sa mga maanumalyang flood control projects. 75%. 75. Again, soon. Thank you. Noong isang buwan, inirekomenda na ng ICI na kasuhan ang mga sangkot sa 290 million pesos na ghost flood control project sa Oriental Mindoro. Wala pa namang balak na ipatawag ng ICI si Senador Bongo kasunod ng pagsusumite dito ni dating Senador Antonio Trillanes IV ng kopya ng reklamong inihain niya sa Ombudsman. Nakatutok daw ang atensyon ng ICI sa pag-iimbestiga sa 421 na suspected ghost flood control projects base sa datos na isinumite sa kanila ng Department of Public Works and Highways o DPWH. The fact that the complaint has been filed with the Ombudsman, we don't want to be redundant in the sense that medyo hindi pa nga kompleto yung aming staffing pattern, so we would rather concentrate our efforts to new case build-ups, meaning referrals to the Ombudsman of a different project involving the 421 ghost project. Nanghihingi naman ng pangunawa ang ICI sa publiko na tila naiinip na sa investigasyon nito. We know for a fact that they're very concerned about the corruption, and kami rin naman. As I always say, the ICI hindi naman kami ang kalaban. In fact, kakampi kami. We're doing things to be able to make sure that those responsible dito sa nangyari na to, sa anomalous infrastructure projects na to, will be brought to justice. Mabalik yung pera ng mga nakaw ng mga taong to. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Minimuhan umano si dating Public Works Secretary Manuel Bonoan para mag-endorso ng proyekto ng isang hindi naman taga-DPWH. Ayon yan kay Senador Ping Lacson na maghaharap umano ng very important witness sa hearing ng Senate Blue Ribbon Committee na balak niyang ituloy kung ibabalik siyang chairperson. Nakatutok si Mav Gonzales. Hearing is resumed. Handa na si Senador Ping Lacson na pamunuan muli ang investigasyon sa maanumalyang flood control projects kung ibabalik siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee. Pero bago pa man yan mangyari, may nadiskubring bago si Lacson tungkol kay dating Public Works Secretary Manuel Bonoan. Meron daw hindi naman taga-DPWH pero nagbibigay ng personal na memo kay Bonoan para mag-endorso ng proyekto. Nagtataka ako, may nakita akong dokumento
nagme-memo kay Secretary Bonoan. Nung pinacheck ko yung pangalan, kasi naka-indicate lamang doon, initials eh. So hanap kami ng hanap. Hindi namin makita sa loob ng departamento. Paano siya nagme-memo sa Secretary ng Public Works? Post-it eh. Oo, talaga. Handwritten, naka-post-it, na meron siyang ni-endorse ng mga proyekto. Hirit ng senador, tila dumidiskarte mag-isa si Bonoan. Ayun nga mahirap eh. Alam mo, hindi dumadaan sa official channel ng departamento. Parang sumosolo yata si secretary na meron sariling diskarte. Departamento niya na yun. Bakit kailangang sumideline ka pa sa labas? Hinihinga namin ng reaksyon si Bonoan kaugnay nito. Kapag naibalik si Lacson sa Blue Ribbon Committee, balak niyang ituloy ang pagdinig sa November 14. Ano ang aabangan doon? Sabi ni Lacson, may iimbitahan daw siyang isang very important witness, pero hindi niya sinabi kung sino ito. Balak din niyang lawakan ng investigasyon hindi lang sa flood control projects, kundi pati sa ibang maanumalyang proyekto gaya ng farm-to-market roads. Mas lalawak pa yung at may mga madadagdag ng mga pangalan na medyo malalaki. May government officials, may civilian pa nga eh. Ipapatawag din ng komite si retired Technical Sergeant Orly Guteza na nagdawit kay dating House Speaker Martin Romualdez na tumatanggap umano ng kickback mula sa flood control projects. Inatasan na rin ni Lacson ang komite na ipasabpina ang kontraktor na gumagawa umano ng bahay ni Romualdez at ang logbook ng proyekto para mapatunayan ang pahayag ni Guteza na nag-deliver siya ng pera kay Romualdez mula December 2024 hanggang August 2025. The hearing is suspended until further notice. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Sa 19 na senador na naglabas na ng kanilang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth, pinakamalaki ang idineklarang net worth si Senador Mark Villar. Aabot yan sa 1.26 billion pesos. Mas malaki sa net worth ng ikalawang bilyonaryo sa Senado na si Senador Raffy Tulfo. Nakatutok si Mav Gonzalez. Batay sa inilabas niyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN, mahigit 1.26 billion pesos ang idineklarang net worth ni Senador Mark Villar. Kabilang sa kanyang assets, ang mahigit 349 million pesos na mga bahay, condominium units at lupa. Wala siyang idineklarang liabilities. Umabot sa mahigit 656 million pesos ang yaman ni Senador Erwin Tulfo, kabilang ang ilang lupain, 11 sasakyan, 4 na baril at halos 200 million pesos na cash sa bangko. Abot naman ng halos 160 million pesos ang utang niya, kaya nasa 497 million ang kanyang net worth. Si Senate Majority Leader Mig Zubiri naman, abot mahigit 631 million pesos ang halaga ng yaman. Kabilang sa idineklara niya ang 18 lupain, iba't ibang sasakyan at shares na lampas 500 million pesos ang halaga. Mahigit 200 million pesos naman ang utang niya, kaya lampas 431 million pesos ang kanyang net worth. Si neophyte Senator na si Camille Villar nagdeklara naman ng assets na mahigit 362 million pesos. Pinakamalaki rito ang mahigit 214 million pesos na other personal properties, pero hindi nakasaad kung ano-ano ang mga ito. Nakasaad din sa kanyang SALN ng interes sa ilang kumpanya ng kanyang pamilya. Wala siyang idineklarang liabilities. Ang yaman naman ni Senador Ping Lacson aabot sa halos 257 million pesos. Kabilang dyan ang isang loteng may halagang 160,000 pesos at mga cash at investments na mahigit 256 million pesos. Halos 12 million pesos naman ang utang niya, kaya abot sa halos 245 million pesos ang kanyang net worth. Ang yaman naman ni Senador Jinggoy Estrada abot sa 252 million pesos. Nasa kalahati nito ay iba't ibang bahay at condominium unit, habang halos 100 million pesos ang investments. Meron siyang 31 million pesos na utang, kaya 221 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador Lito Lapid naman, merong mahigit 294 million pesos na halaga ng yaman, pero hindi nakalista kung ano-ano ang mga ari-ariang ito. Meron siyang mahigit 92 million pesos na utang, kaya nasa mahigit 202 million pesos ang kanyang net worth. Si Senador JV Ejercito, mahigit 179 million pesos ang idineklarang yaman. Kabilang dyan ay mga bahay, sasakyan at ang shares niya sa Buildworth Development Corporation. May utang siyang halos 42 million pesos, kaya mahigit 137 million pesos ang net worth. Si Senador Pia Cayetano naman, umabot sa mahigit 151 million pesos ang assets.
Wala siyang idineklarang real property, pero may cash, stocks at iba pang investments at incorporator siya ng 7 kumpanya. Meron siyang halos 23 million pesos na utang, kaya abot sa mahigit 128 million pesos ang net worth. Si Senador Bam Aquino, mahigit 86 million pesos ang yaman, na karamihan ay real properties, cash at investments. Wala siyang liabilities, kaya yan din ang halaga ng kanyang net worth. Ang yaman naman ni Senador Loren Legarda ay mahigit 100 million pesos. Pinakamalaki niyang asset ang isang condominium unit na lampas 28 million pesos ang halaga. May mahigit 21 million pesos siyang utang, kaya nasa halos 80 million pesos ang kanyang net worth. Umabot naman ang yaman ni Senador Joel Villanueva sa mahigit 72 million pesos. Kabilang sa yaman niya ang 19 na real property. Isa rito ay idineklarang donasyon kaya walang binayaran. Ang ibang yaman ay stocks niya sa ilang kumpanya. Nasa 23 million pesos naman ang kanyang liabilities, kaya halos 50 million pesos ang kanyang net worth. Ang idineklarang yaman naman ni Senador Cheese Escudero ay nasa mahigit 18 million pesos. Kabilang dyan ang 5 lote na minana niyang lahat kaya walang halagang nakasaad. Wala siyang utang kaya mahigit 18 million pesos din ang net worth. Nauna na naglabas ng kanilang salin sina Senate President Tito Soto, Senador Raffy Tulfo, Risa Ontiveros, Win Gatchalian, Kiko Pangilinan at Robin Padilla. Wala pang inilalabas na salin sina Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano, Senador Bato de la Rosa, Bongo, Rodante Marcoleta at Amy Marcos. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok 24 oras. Hindi flood control project ang ilan sa mga binanggit ng Department of Environment and Natural Resources o DENR sa Senado na nagdulot ng mga pagbaha. Ayon sa DENR, nilinaw sa kanila ni Public Works Secretary Vince Dizon sa DENR na ang listahan ng flood control projects na isinumite nito sa Interagency Subcommittee ay mayroon ding mga slope protection para sa mga pangunahing proyekto ng kalsada. Ang slope protection sa Laguna Lake Shore sa Taguig City na natalakay sa Senado ay bahagi umano ng road projects at hindi flood control project. Ayon sa DENR, sasailalim pa sa verification ng initial findings na iniharap nito sa Senado. Kabilang sa mga ahensyang magve-verify nito ang mismong DPWH. Sa pagdinig ng Senado kahapon para sa pondo ng DPWH, binanggit din ng DENR ang isang reclamation project sa Laguna de Bay. Ayon sa Laguna Lake Development Authority, walang coordination sa kanila ang proyektong ito.